Hello mga kabayan, welcome po muli sa aking channel at sa araw po na ito ay konting impormasyon ang tatalakayin natin patungkol sa Dekreto Plusi pero sa parting probinsya na po. Sa Marema ay ito po ang impormasyon na ating nakita. Dekri ng Daloy, zero manggagawa para sa Marema. Sa araw ng pag-click, halos 2,500 mga kahilingan ang iniharap ng mga kumpanya, ngunit ang Territorial na Labor Institute ay umalis sa probinsya ng mataas at tuyo. Ang Grosseto ay nag-iisa sa Italia na walang anumang dayuhang manggagawa. So, ibig po sabihin, sa Grosseto, wala silang kinuha na sa direct hire. Ituloy po natin ang pagbabasa. Grosseto, sa 3 araw ng pag-click noong nakaraang Marso, upang payagan ang mga umuupa na magpakita ng mga aplikasyon at magarantiya ang pagpasok sa Italia ng mga manggagawa mula sa ibang bansa, ang mga kahilingan ay huminto. Sa lalawigan ng Grosseto, sa 1,726 para sa mga panapanahong manggagawa at 829 sa mga hindi seasonal. Ito ang bilang na nagpapakita ng mga pangangailangan ng mga kumpanya. Halos lahat ng mga ito sa agrikultura at turismo para sa pagkuha ng mga manggagawa. So may mga pangangailangan po pala sa Grosseto pero hindi po sila kumuha ng mga manggagawa na nanggagaling sa direct hire. Tuloy po natin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga negosyante ay kailangan maghanap ng ibang paraan dahil ang Territorial Labor Inspectorate na responsable sa pagtatalaga ng mga kota na inilaan ng Plus degree sa mga probinsya ay sumulat ng numerong 0 sa ulat. Sa madaling salita, sa Marema, ang mga dayuhang manggagawa ay hindi kailangan para sa season at hindi na nila kailangan ang mga hindi seasonal. Gayunpaman, ang mga noong nakaraang taon pagkatapos ng araw ng pag-click, ang mga asosasyon na kalakalan lalo na ang mga nasa agrikultura ay nagprotesta. Ipinapaliwanag na hindi sapat ang bilang ng mga kota na nakalaan para sa kanila ng Plus degree. Ang mga dayuhang manggagawa, ang Marema ay mananatiling walang dala. Ang lalawigan ng Grosseto ay ang nag-iisa sa buong Italia kung saan ang Territorial Labor Inspectorate ay hindi nagtalaga ng sino mang manggagawa para lamang gumawa ng paghambing sa iba pang mga lalawigan ng Tuscany. Ginawaran si Arezzo ng 450 panapanahong manggagawa sa agrikultura, Florence 250 at Siena 300. Mga numerong nagpapatunay na may pangangailangan para sa manggagawa sa sektor kahit saan sa Italy, maliban sa Marema. So ito po ang nakalap nating impormasyon at kung mapapansin po natin, ang Marema ay hindi na po tumanggap ng mga trabahador na gagaling nga sa Dekreto Plusi. So ngayon medyo nalilinawan na po tayo kung bakit parang mabagal ngayon ang proseso ng Dekreto Plusi ngayon 2024 Kasi meron nga pong mga lugar dito sa Italia na hindi na niyang kinakailangan ng mga trabahador. Bagamat may mga kahilingan mula sa mga pribadong sektor na kailangan nila ng mga manggagawa, ito po ay hindi sinasang-ayunan ng siguro yung mga nanunungkulan doon sa Marema. At kung mapapansin niyo po ang bilang ng mga manggagawa na hinihiling sa iba't ibang bahagi ng Italia, gaya na sa Florence ay napakaliit lamang po, 250, at sa Siena naman po ay 300 lang. Tingnan naman po natin ang impormasyon tungkol dito sa Brescia, sa probinsya ng Brescia. Ang mga kota ng Daloy ay hindi naaayon sa mga pangangailangan ng mundo ng trabaho. Ito ang lumilitaw mula sa paghahambing sa pagitan ng demand na nagmumula sa teritoryo at ang maliit na bilang na itinalaga ng ministry. Ang Ministry of Labor and Social Policies ay nag-anunsyo ng unang pamahagi ng mga kota na inilaan noong 2024 Flow Decree upang payagan ang pag-issue ng mga otorisasyon sa trabaho para sa mga aplikasyon na isinumite sa one-stop shops for immigration. Ang mga kota ng Daloy para sa Brescia, sinalungguhitan si Giovanni Punzi, presidente ng Anol Brescia.
ay hindi naaayon sa mga pangangailangan ng mundo ng trabaho. Sa ating lalawigan, ang mga sumusunod ay ginawaran: 350 kota para sa subordinate na trabaho, 300 para sa domestic work, personal care, 431 kota para sa mga manggagawa mula sa Tunisia at India. Ang dami nung sa mga bansa kung saan may mga kasunduan sa ikipagtulungan ang Italy. 23 kota para sa conversion ng mga seasonal na manggagawa, 5 kota ng conversion para sa mga EU card na ibinigay ng ibang mga bansa. Humigit kumulang 300 kota para sa mga panapanahong manggagawa. So ito pong sa Brescia ay medyo malaki ang bilang ng kanilang kota, At kung mapapansin nyo ay sa iba't ibang sekta. Pero kapansin-pansin din na ang Tunisia at ang India, ito po ay may kasunduan na po ang Italy at ang bansang iyan, yung Tunisia at India, tungkol sa Dekreto Plusi. Kaya yung mga Indiano at saka yung mga Tunisian, kapag nakapasok po dito sa Italia, ang nangyayari po, automatic meron po kagad silang parang lumalabas na po kagad ang kanilang mga nula osta Kasi nga po dahil sa kasunduan ng mga bansa. At kung mapapansin nyo po dito sa Brescia, kahit yung may mga EU card na ibinigay ng ibang mga bansa, ay nagkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho dito sa Italia. Ano po ba yung EU card? Isa po dyan ay yung tinatawag na TRC o Temporary Residence Card na maaari nyong makuha sa ibang bansa. Halimbawa, kung kayo ay nasa Hungary o di kaya ay sa ibang bansa na miyembro ng EU. At yan po ay malinaw ang sinasabi dito. Pwede pong ma-convert dito sa Italia. Kaya sa iba pa nating mga kababayan na naririto sa Europa, kung ang inyong kinaroroonan ay miyembro ng EU o European Union at meron kayong pinanghahawakan na TRC, maaari kanyong subukan na mag-apply dito sa Italia kung gusto nilang ninyo. Kasi ongoing naman ngayon ang direct hire at kita nyo naman, tumatanggap ang Dekreto Plusi ng mga aplikante na nanggagaling din sa EU countries. At ito po ay pagkakataon na ninyo upang kayo ay makapagtrabaho ng legal dito sa Italia. So mga kababayan, hanggang dito lamang po muna ang ating impormasyon patungkol sa Dekreto Plusi at tayo po ay patuloy na magsasaliksik, maghahanap ng mga impormasyon patungkol sa mga parteng probinsya ng Italia para makapaghatid naman po tayo ng balita sa mga nag-a-apply dito sa Italia.